Tiwala naman ang Malacanang na may sapat na panahon para maisa batas ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Maliban dyan, kumpiyansa rin ang palasyo na mababago ang pananaw ng mga mambabatas ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law kapag sinimulan na ang pagsusuri ng Kongreso sa mga probisyon nito. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, handa ang ehekutibo na makipag-ugnayan sa lehislatura para mas mabigyan linaw ang kahalagahan ng BBL. Nanindigan pa rin ang Malacanang na maging ang mga eksperto sa konstitusyon ang nagsabing naaayon sa saligang batas ang itinatadhana ng BBL. Kasunod nito, hinikayat ng Malacanang ang mga kritiko na unawain ng husto ang sustansya ng inihaing Bangsamoro Basic Law. Kutibo sa lehislatura para maisulong yung prosesong pangkapayapaan at maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Kung titignan natin yung schedule ng Kongreso, yung kanilang pangkasalukuyang sesyon ay hanggang March 18. Pagkatapos noon ay meron silang Holy Week break at sila ay magre-resume ng May 4. At yung session naman nila ay hanggang June 11. Kaya kung titignan natin, meron namang sapat na panahon para talakayin yung Bangsamoro Basic Law doon sa House of Representatives. Nakapagsagawa na sila ng hindi bababa sa 36 na public consultation. At ayon sa pahayag ni Congressman Rufus Rodriguez, ang tagapangulo ng Ad Hoc Committee on the Bangsamoro Basic Law, meron siyang kumpiyansa na maipapasa nila ito sa committee level even within the March session, no? Para pagdating nung May to June session ay pwede na ito maihain sa plenaryo.